King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1105. Kinikilala ng Divine Weapon ang may-ari nito. Nabuksan ni Zhao Feng ang God Spiritual Eye habang nilalabanan niya ang ikatlong mechanical robot, kaya nagamit niya ang Lightning Wings Flying Technique para epektibong makaiwas sa sorpresang pag-atake ni Demigod Ferocity. Nagsimulang matanto ni Zhao Feng na hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan na lang ngayon ng Demigod Ferocity na mag-stall ng isang mechanical robot habang inaatake si Zhao Feng sa halip na tatlo, para mapilitan niya si Zhao Feng sa malagim na sitwasyon o patayin siya. Matapos mapalampas ang kanyang pag-atake, si Demigod Ferocity ay kumuha ng panibagong suntok mula sa mekanikal na robot habang naghahanda siyang magpakawala ng isa pang pag-atake laban kay Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Eye Intent at God Tribulation Lightning na mga simbolo habang ang purple and gold na apoy ay nagsimulang mabuo sa kanyang kaliwang mata. Lumitaw din sa loob nito ang tipak ng gininto ang puting kidlat. Boom! Whoosh! Isang bola ng transparent na purple and gold na apoy na naglalaman ng destructive aura of God Tribulation Lightning ang sumabog sa mukha ni Demigod Ferocity. Arg! Sumigaw si Demigod Ferocity. Hindi niya inaasahan na talagang lalaban si Zhao Feng habang nakikipaglaban pa siya sa ikatlong robot, kaya nahuli siya. Ang soul intent ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa normal na late stage na Sacred Lord sa puntong ito, kaya kahit na ang kanyang Wind Lightning Eye Flame ay hindi nakagawa ng malaking pinsala sa Demigod Ferocity, maaari pa rin itong makaapekto sa kanya. Naputol ang pag-atake ni Demigod Ferocity, at huminto siya sandali. Sa kabilang panig, ang mechanical robot ay nagpakawala ng mabangis na pag-atake laban kay Demigod Ferocity at nasugatan siya, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi si Demigod Ferocity at pinatatag ang sitwasyon habang naghahanda siyang atakehin muli si Zhao Feng. Demigod Ferocity, huwag mo akong pilitin. Nagpakita si Zhao Feng ng nakamamatay na ekspresyon habang nagbabala siya. Hihihi, mangmang na langgam. Napatawa si Demigod Ferocity. Kung talagang may paraan si Zhao Feng na maaaring gawin sa kanya, bakit hindi ito ginamit ni Zhao Feng ng mas maaga noong hinahabol niya ang grupo ni Zhao Feng? Sa oras na iyon, naruroon si Kun Yun, Sacred King Darkscreen, at ilang iba pang Sacred Lords para tulungan si Zhao Feng at hinabol pa rin sila ng Demigod Ferocity. Ngayong nag-iisa si Zhao Feng, ano ang magagawa niya? Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Demigod Ferocity ay ganap na nataranta. Isang iskarlate gintong arrow ang biglang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Sa sandaling lumitaw ang iskarlate gintong palaso, isang malakas na tumutusok mula rito na naging sanhi ng panginginig ng mga metal na materyales na naruroon. Ang mekanikal na robot sa harap ni Zhao Feng ay nakakaramdam din ng panganib sa buhay at kamatayan at hindi nang ahas na salakayin si Zhao Feng. Isang mahinang kislap ng liwanag ang bumungad sa berdeng tatsulok na mga linya ng metal-ikong stand bago kumupas. God-slaying arrow. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Demigod Ferocity habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, magiging kumpiyansa siya na harangin ang God-slaying arrow ni Zhao Feng, ngunit sa sandaling ito, nakaharap siya sa isang demigod level na mechanical robot. Kung siya ay malubhang nasugatan ng God-slaying arrow, siya ay mamamatay sa mga kamay ng demigod level mechanical robot. Habang nagsisimula ng magpanik si Demigod Ferocity, isang malaking surge ng Eye Intent ang nagsimulang umikot mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Weng! 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 Isang bola ng God Tribulation Lightning na simbolo ang kumikislap na may mga tipak ng kaluluwang apoy nang magsimula itong mabuo sa kaliwang mata ni Zhao Feng at sa wakas ay naging isang purple na bola ng malakristal na God Tribulation Lightning Soul Flames. Whoosh! Isang bola ng nasusunog na simbolo ng God Tribulation Lightning ang dumapo sa kaluluwa ni Demigod Ferocity. Shua! Napasigaw si Demigod Ferocity sa sakit. Ang walang limitasyong mga bolts ng mapangwasak na kidlat ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa, at ang sakit na nakakatunaw ng buto ay kumalat sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tinatakot lang kita. Malamig na ngumisi si Zhao Feng habang inilalayo niya ang God-slaying arrow. Bagamat matagumpay ang kanyang pag-atake ng God Tribulation Lightning Eye Flames, ang Demigod Ferocity sa huli, ay isang demigod. Kahit gaano man kaina ang soul intent niya sa kanyang cultivation, hindi ito magiging masyadong mahina, kaya hindi masyadong napinsala ng Tribulation Lightning Eye Flame ang Demigod Ferocity.
Gayunpaman, sa sandaling ito ay nagsisimula nang mawala ang epekto ng blood-fuming frenzy demonic pill ng demigod Ferocity. Tinamaan siya ng God Tribulation Lightning Eye Flame, at ngayon kailangan niyang harapin ang mga pag-atake mula sa demigod mechanical robot. Sapat na iyon para gumawa ng maraming pinsala sa kanya, ngunit bilang isang demigod, hindi siya matatalo dahil sa isang eye bloodline technique mula kay Zhao Fang. Hanggat siya ay nakabawi, magagawa niyang ibalik ang tubig. Ang tanging problema ay hindi siya bibigyan ni Zhao Fang ng pagkakataon. Pagkatapos gamitin ang Tribulation Lightning Eye Flames, sinimulan ni Zhao Fang na ihanda ang kanyang susunod na eye bloodline technique. Nagsimulang kumislap ang mga mahiwagang ilaw sa kanyang kaliwang mata, at nagsimulang umihip ang kanyang gintong buhok kahit walang hangin. Ang misteryosong gininto ang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay nagsimulang umikot habang ang isang malalim na alon ng gininto ang liwanag na tila naglalaman ng pinagmulan ng lahat ng bagay sa mundo ay lumundag sa kaliwang mata ni Zhao Fang. God. Eye. Disintegration. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumislap ng kakaibang purple and gold na liwanag na agad na bumaril sa katawan ni Demigod Ferocity ng milyon-milyong beses at sinuri ang istruktura ng kanyang katawan. Pagkatapos ay itinakda ni Zhao Fang ang Demigod Ferocity bilang target at sinimulan siyang paghiwa-hiwalayan. Kagagaling lang ni Demigod Ferocity mula sa sakit ng Tribulation Lightning Eye Flame ni Zhao Fang nang makaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Bigla niyang na-realize na unti-unti nang nawawala ang katawan niya. Unti-unting nawawala ang mga hindi nakikitang atomo na parabang hindi sila umiral noong una. Kasabay nito, nagsimulang mawala ang kaluluwa ni Demigod Ferocity. Naglalaho na siya. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at mga defensive na pamamaraan ng buong lakas para harangan ang mga pag-atake mula sa mechanical robot habang patuloy niyang ginagamit ang God Eye Disintegration para pahinain ang Demigod Ferocity. Siya ay karaniwang nakikipagtulungan sa Demigod Mechanical Robot upang talunin ang Demigod Ferocity. Naramdaman din ni Zhao Fang ang pagkawala ng kanyang eye intent ng napakabilis. Gaya ng inaasahan, hindi biro ang pagbuwag sa isang demigod. Anong ginagawa mo? Dumagundong ang Demigod Ferocity. Sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa, katawan, at divine power ay pawang naglalaho. Matapos matamaan ng eye bloodline technique ni Zhao Fang kanina, ang epekto ng blood-fuming frenzy demonic pill ay naubos na rin sa puntong ito. Isinasantabi si Zhao Fang, hindi niya kayang harapin ang demigod mechanical robot ngayon. Higit pa rito, sinabi na sa kanila ng divine weapon ang mga patakaran, hindi sila maaaring gumamit ng anumang tulong sa labas. Kaya hindi magagamit ni Demigod Ferocity ang kanyang clone tulad ng kung paano hindi magagamit ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw. Boom! Pakiramdam ni Demigod Ferocity ay hangin na ang kanyang kapangyarihan, at siya ngayon ay dahado laban sa robot dahil sa takot sa kanyang puso. Ang Demigod Ferocity ay wala ng kakayahang salakayin si Zhao Fang sa pisikal na dimensyon. Kung ganoon ang kaso, gagamit ako ng soul attacks. Kahit na ang Demigod Ferocity ay hindi nagdadalubhasa sa kaluluwa, walang problema sa paggamit ng ilang normal na pag-atake ng kaluluwa dahil sa kanyang antas ng soul intent. Boom! Ang medyo mahinang soul intent ng Demigod Ferocity ay naging isang mabangis na higanteng anino na dumurog kay Zhao Fang. Napaungol si Zhao Fang habang nanginginig ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang God Eye Disintegration. Ang pag-atake ng kaluluwa ni Demigod Ferocity ay walang anumang kasanayan, ngunit mayroon pa rin itong hilaw na kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagtatanggol ng kaluluwa ni Zhao Fang ay ang kanyang kakayahan. Ang kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, at ang pagtatanggol sa kanyang Lightning Soul Body ay lubhang kakaiba. Nagawa niyang harangan ito. Natigilan muli si Demigod Ferocity. Hindi siya makapaniwala na maaaring hadlangan ng isang early stage na Sacred Lord ang soul intent niya. Kahit na ang soul intent ni Zhao Fang ay umabot sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, imposible ito. Muli, hinarang ni Demigod Ferocity ang mechanical robot habang pinapaikot ang kanyang soul intent para atakehin muli si Zhao Fang. Hindi maganda ang sitwasyon. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang enerhiya na kinakailangan upang masira ang isang demigod ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Kahit na ang Demigod Ferocity ay hangin na dahil sa kanyang God Eye Disintegration, maaaring hindi magtatagal si Zhao Fang gaya ng Demigod Ferocity.
Kinailangan pa niyang ilabas ang mga pag-atake mula sa kanyang mechanical robot at harangan din ang mahina na pag-atake ng kaluluwa ng isang demigod habang ang kanyang eye intent ay mabilis na naubos. Ang pag-atake ng kaluluwa ni Demigod Ferocity sa pagkakataong ito ay maaaring makapagpigil sa God Eye disintegration ni Zhao Feng at maging sanhi ng pagbagsak ni Zhao Feng sa pagsusulit, ngunit tinipon pa rin ni Zhao Feng ang kanyang soul intent at lumaban. Pang! 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 Isang kalabog na tunog ang nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang sinauna ay nasira, at ang mga ancient god na pinatay ay magiging walang katapusang alabok. Isang matandang buntong hininga ang tila umaalingaw-ngaw sa buong panahon habang ito ay tumunog sa mga tainga ni Zhao Feng. Boom! Ang misteryosong gininto ang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay nanginginig habang nagsimulang mag-alab ang bloodline at ay bloodline power ni Zhao Feng. Isang mahinang gintong apoy ang tumakip sa katawan ni Zhao Feng. Boom! Isang malakas na sinaunang aura na tumitingin sa universo mula sa espiritual na mata ng Diyos. Si Zhao Feng ay tila naging isang higanteng Diyos ng ancient era. Ang bawat kilos niya ay yumanig sa langit at lupa. Boom! Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpapataas sa eye intent ni Zhao Feng, ngunit ang kanyang God Eye disintegration ay natigil din. Sa kabilang panig, ang soul intent ng Demigod Ferocity ay naantig ang sinaunang aura at tinanggihan ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Bam! Malubhang nasugatan ang kaluluwa ni Demigod Ferocity, at iniluwa niya ang isang subo ng sariwang dugo. Ito ang aura mula sa Ancient Era. Ang Origin Aura of the Ancient. Napalitan ng takot ang ekspresyon ni Demigod Ferocity. Ang biglang pagbabago ni Zhao Feng ay nagpanik sa kanya. Kasabay nito, talagang gusto niya ang Origin Aura of the Ancient mula sa katawan ni Zhao Feng. Iyon ang pangunahing susi sa pagiging isang Diyos. Ang Demigod Mechanical Robot sa harap ng Demigod Ferocity ay tumigil sa pag-atake kay Demigod Ferocity at yumuko sa harap ni Zhao Feng. Papatayin kita. Umikot ang mga mata ni Demigod Ferocity nang magpakita siya ng nakamamatay na tingin. Siya ay nawalan ng pag-asa, ngunit bigla niyang napagtanto na ang pamamaraan ng mata ni Zhao Feng ay tumigil. Nakayuko din ang Demigod Mechanical Robot sa lupa at hindi umaatake. Sa sandaling ito, mas malakas ang soul intent ni Zhao Feng. Kung ganoon nga ang kaso, ang Demigod Ferocity ay direktang sisire sa katawan ni Zhao Feng. Stay fierce / Hindi pinansin ni Demigod Ferocity ang kanyang mga sugat at iwinagayway ang kanyang higanteng palakol, na nagwasak ng madilim na pulang alon ng liwanag. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Bagamat napakalakas ng kanyang soul intent ngayon at maaari niyang masaktan ng husto ang Demigod Ferocity kung gagamit siya ng makapangyarihang Soul Eye Bloodline Technique, hindi pa rin niya napigilan ang Demigod Ferocity sa mga tuntunin ng pisikal na pag-atake. Kung si Zhao Feng ay mapalad at nakatutok sa paggamit ng isang pag-atake ng kaluluwa, maaari niyang ganap na mapatay ang Demigod Ferocity at makakuha ng tagumpay, ngunit ang katawan ni Zhao Feng ay maaaring ganap na masira rin. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pagbabago ang biglang nangyari sa sandaling ito. Ang mga berdeng linya sa itim na triangular na bagay sa pagitan ni Zhao Feng at Demigod Ferocity ay biglang nagradiated ng isang nakasisilaw na berdeng banal na liwanag. Whoosh! Whoosh! Nagsimulang umikot ang liwanag sa paligid ng triangular na metal habang tumunog ang isang mekanikal na boses. Ang divine weapon ay matagumpay na nakilala ang may-ari nito. King of Gods, Kabanata 1106. Dapat mamatay. Kinuha ng Sacred King Samsara ang ilang kakaibang gintong brush mula sa isang mesa sa loob ng isang bookroom. Ang mga brush na ito ay umabot na sa upper tier heaven grade. Maaari nilang palakihin ang kapangyarihan ng layunin ng isang tao at bumuo ng hanay ng pagpatay kapag ginamit ng magkasama. Sinuri ng Sacred King Samsara ang mga brush gamit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa iba pang mga bagay sa mesa. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang mga mata ni Sacred King Samsara. Ang kanyang normal na mga mata ay biglang nagdilim, at ang mga itim na singsing ay nagsimulang lumitaw. Lalong nagising ang aura ng God Eye. Ang Sacred King Samsara ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng sorpresa. Hayaan kong lumaki pa ito ng kaunti. Kaya lang magiging sulit na gawin itong Samsara Immortal Body. Nagsimulang ngumiti si Sacred King Samsara. Sa loob ng isang sinaunang templo, isang lalaking nababalutan ng itim na kaliskis ang nakaupo sa nagninengas na itim na altar.
Lalong lumakas ang aura ng God Eye. Ang boses ni Bailin ay tumunog mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing dali ng pag-flip ng aking palad pagkatapos kong mabawi ang aking lakas. Malamig na ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Hindi rin mahirap na patayin siya gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Nagpatuloy si Bailin. Nakita niya ang paglaki ni Zhao Feng, kaya alam ni Bailin kung gaano kahirap na patayin si Zhao Feng o kaya'y napatay na niya si Zhao Feng mismo at hindi na kailangang makipagtambalan sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa puntong ito, hindi siya maaaring magbigay ng anumang pagkakataon o kung hindi ay wala na siyang pag-asa sa hinaharap. Bilisan mo ang lugar na ito at patayin si Zhao Feng. Tumunog ang mapagpasyang boses ni Bailin. Mabuti. Naiinip na sumang-ayon ang Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang lugar na ito ay napakabihirang, ang pagpatay kay Zhao Feng at pagsira sa Origin Dimension of a God Eye ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa loob ng mundo ng metal, ang Divine Weapon ay matagumpay na nakilala ang may-ari nito. Sabi ng metallic stand habang nagsimulang lumubog sa lupa. Weng. Ang itim na triangular na metal ay kumikislap na may hindi mabilang na berdeng misteryosong anteng-anteng habang lumilipad ito patungo kay Zhao Feng. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Demigod Ferocity sa gulat. Wala pang napagdesisyonan na nanalo, kaya paano nakilala ng Divine Weapon ang may-ari nito? Bukod dito, sinabi ng mga alamat na napakahirap para sa mga Divine Weapon na makilala ang isang may-ari. Hindi man lang hinawakan ni Zhao Feng ang Divine Weapon mula simula hanggang wakas, kaya paano nakilala ng Divine Weapon si Zhao Feng bilang may-ari nito? Maging si Zhao Feng ay natigilan at nakaramdam ng kakaiba. Isang linya ng impormasyon ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Divine Weapon, Ancient God Seal. Ding. Ding. Ang itim na triangular na metal sa harap ni Zhao Feng ay nagsimulang mag-transform, at agad itong naging isang itim na kalasag na natatakpan ng hindi mabilang na berdeng linya. Boom! Ang Skyfire Slash ng Demigod Ferocity ay hinarang ng itim na kalasag na ito, at ang itim na kalasag ay sumasalamin sa isang Mystic Force pabalik. Boom! Agad na naaninag ang kapangyarihan ng Skyfire Slash ng Demigod Ferocity, at isang nakakatakot na madilim na pulang surge ng kapangyarihan ang bumaril patungo sa Demigod Ferocity. Bam! Nagulat pa rin si Demigod Ferocity, at bigla siyang nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ding! Ding! Ang itim na kalasag pagkatapos ay nag-transform pabalik sa isang tatsulok na piraso ng metal at nahulog sa kamay ni Zhao Feng. Ang Divine Weapon ay nagpoprotekta sa akin. Natarante si Zhao Feng nang magsimulang magkontrata ang kanyang God's Spiritual Eye, at ang malakas na surge ng sinaunang aura ay nawala. Automatikong nakilala ako ng Divine Weapon bilang may-ari nito at pinrotektahan ako. Hindi pa rin makapaniwala si Zhao Feng na may ganoong bagay. Kailangang malaman ng isa na ang mga Divine Weapon ay maalamat na ipinagbabawal na mga sandata sa paningin ng lahat ng mga eksperto sa sona ng kontinente. Sa pag-iisip tungkol dito, kahit papaano ay naramdaman ni Zhao Feng na gusto siya ng Divine Weapon at sinusubukan niyang makuha ang kanyang mabuting panig. Weng. Nagsimulang maging malabo ang tanawin sa paligid niya. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Zhao Feng at Demigod Ferocity sa isang random na lugar ng God Corps. Ano ang nangyayari? Bakit ako nandito? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Demigod Ferocity. Noong una ay naisip niya na, kahit na nakuha ni Zhao Feng ang Divine Weapon, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na usisin ang iba pang mga kayamanan sa ulo, ngunit ngayon, wala na ang mga ito sa ulo. Gaya ng naisip ko, pagkatapos ng kapalaran, ibabalik tayo sa katawan ng God Corps. Talagang alam na ni Zhao Feng ang puntong ito. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay nakalock sa Demigod Ferocity habang siya ay naglalabas ng malamig na hangarin sa pagpatay. Hindi maganda. Nanginginig ang katawan ni Demigod Ferocity nang maramdaman niya ang malamig na layuning pagpatay na ito. Sa orihinal, madali niyang mapapatay si Zhao Feng kahit na siya ay malubhang nasugatan, ngunit si Zhao Feng ay nakakuha na ngayon ng isang misteryosong Divine Weapon, at mayroon din siyang God-slaying arrow. Ang Demigod Ferocity ay walang gana na lumaban matapos maalala ang dalawang puntong ito. Tumakbo. Nagsimulang tumakbo si Demigod Ferocity. Wind Lightning Eye Flame. Gumamit si Zhao Feng ng Soul Eye Bloodline technique nang malapit nang tumakas si Demigod Ferocity. Whoosh!
Isang bola ng ginto at purple na kidlat apoy ang sumabog sa mukha ni Demigod Ferocity at nagsimulang kumalat. Arg! Napasigaw si Demigod Ferocity. Kung siya ay nasa tuktok niya, ang diskarteng ito ng Soul Eye Bloodline ay magiging walang silbi, ngunit ang kaluluwa ni Demigod Ferocity ay nasasaktan pa rin mula sa nakakatakot na aura ng God Eye ni Zhao Feng kanina. Dagdag pa sa Tribulation Lightning Eye Flame at God Eye Disintegration, ang kaluluwa ni Demigod Ferocity ay maaaring ituring na napakahina ngayon. Divine Weapon. Sinubukan ni Zhao Feng na makipag-usap gamit ang Divine Weapon sa kanyang kamay, ngunit nalaman niya na ang mga berdeng linya ay napakadilim, at wala itong anumang reaksyon. Nakalimutan ko na kailangan ng isang tao ang Divine Power para gumamit ng Divine Weapon. Tinampol ni Zhao Feng ang kanyang noo. Wala siyang anumang Divine Power sa kanyang sarili, at ang Divine Power mula sa labas ng mundo ay hindi makapag-activate ng isang Divine Weapon dahil ito ay nakatatak sa may-ari. Ngunit hindi ko maaaring hayaang makatakas si Demigod Ferocity. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zhao Feng nang lumitaw ang mas maraming hangarin sa pagpatay. Una, hinabol ni Demigod Ferocity si Zhao Feng at ang kanyang mga kaibigan kanina, na pinipilit silang mapunta sa isang desperado na sitwasyon. Muntik na rin niyang mapatay si Zhao Yufei. Pangalawa, hindi niya mapapayagan si Demigod Ferocity na magpakalat ng balita tungkol sa pagkakaroon niya ng Divine Weapon. Hindi sapat ang lakas ni Zhao Feng para protektahan ang isang Divine Weapon, kaya tiyak na kailangang mamatay si Demigod Ferocity. Skylocking Bow. Isang maitim na silver bow ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Beng! Nagpaputok siya ng ginto at lilang araw ng liwanag. Sa susunod na sandali, itong pinalakas ng soul na ginto at purple na araw ng liwanag ay tumagos sa dibdib ni Demigod Ferocity. Naubos na ni Zhao Feng ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang God Tribulation Lightning, kaya maaari lamang siyang umasa sa kanyang soul power para salakayin ang mahinang kaluluwa ni Demigod Ferocity. Tumakbo. Ang Demigod Ferocity ay nagpalipat-lipat ng kanyang kapangyarihan at agad na nagsimulang lumipad. Saan ka sa tingin mo tatakbo? Agad na ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique at hinabol siya. Patuloy na hinabol siya ni Zhao Feng at ginamit ang Skylocking Bow para maglabas ng mga araw ng liwanag. Ang mga araw na ito ay naglalaman ng kanyang pangunawa sa mga ilusyon din, na nagpapabagal sa Demigod Ferocity. Sa isang tiyak na bahagi ng God Corpse. Weng. Isang layer ng gininto ang puting liwanag ang biglang kumalat, at isang figure ng tao ang tumalon. Nabigo ako. Napabuntong hininga ang Sacred Lord Demonic Abyss. Hindi man lang siya nakadaan sa landas ng liwanag at pinalabas siya sa huling kritikal na sandali. Sa sandaling ito, isang mapangwasak na presyon ang lumitaw sa malapit. Demigod Ferocity. Natigilan si Sacred Lord Demonic Abyss at agad na itinago ang kanyang aura, umaasang hindi siya mahanap ng hindi taong demigod. Isang bolt ng Escarlata na kidlat ang bumaril mula sa likod at hinabol si Demigod Ferocity. Saan ka sa tingin mo tatakbo? Umungo si Zhao Feng habang hinihila niya pabalik ang Skylocking Bow. Whoosh! Isa pang araw ng liwanag ang tumama sa kaluluwa ni Demigod Ferocity. Paano? Paano ito posible? Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nakatayong hindi gumagalaw sa ganap na pagkabigla. Hinahabol ni Zhao Feng ang Demigod Ferocity. Higit pa rito, ang Demigod Ferocity ay lubhang nasugatan ngayon at hindi man lang ng ahas na lumaban. Ang ginagawa lang niya ay tumakas. Maraming tao at hindi tao na Sacred Lords ang naramdaman ng Sacred Lord Demonic Abyss nang maramdaman nila ang nakakagulat na aura at nakita ang nangyayari. Gayunpaman, ang mga normal na hindi tao na Sacred Lords ay tumakbo sa abot ng kanilang makakaya nang makita nila ang isang gininto ang buhok na kabataan na humahabol kay Demigod Ferocity. Zhao Feng, huwag mo akong pilitin. Ang Demigod Ferocity ay umungal sa galit. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Siya ay isang demigod, ngunit siya ngayon ay hinahabol ng isang taong Sacred Lord. Malungkot ang tingin ni Zhao Feng, ngunit wala siyang sinabi. Sa normal na mga pangyayari, hindi hahabulin ni Zhao Feng ang isang demigod kahit na sila ay nasugatan ng husto. Gayunpaman, hindi mabitawan ni Zhao Feng ang Demigod Ferocity. Nakalimutan man niya ang tungkol sa paghihiganti, hindi niya maaaring hayaang ipalaganap ni Demigod Ferocity ang sekreto ng pagkakaroon niya ng Divine Weapon. Hindi maganda, isang hindi tao na Sacred King.
Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang isang hindi tao na Sacred King sa di kalayuan. Kung ang demigod ferocity ay nakipagtulungan sa hindi tao na Sacred King na ito, tiyak na makakalaban nila at makakatakas mula kay Zhao Feng. Kung ganoon ang kaso, kailangan kitang gamitin. Naging pangit ang ekspresyon ni Zhao Feng nang lumitaw ang isang escarlate gintong arrow sa kanyang kamay. Noong una ay naisip niyang gamitin ang God-slaying arrow kapag nakikipaglaban para sa divine weapon, ngunit natakot si Zhao Feng na hindi niya ito makukuha sa huli, na magiging isang malaking kawalan para sa kanya. Iniisip din ni Zhao Feng ang paggamit ng God-slaying arrow kanina sa pagtugis, ngunit talagang ayaw niyang gawin iyon. Gayunpaman, kinailangan na ngayong gamitin ni Zhao Feng ang God-slaying arrow. Hindi niya maaaring hayaang makatakas si Demigod Ferocity kahit anong mangyari. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Feng habang walang pag-aalinlangan ang God-slaying arrow sa Skylocking Bow. Weng! Ang God-slaying arrow ay tila nagising sa sandaling pinasok ito ng sacred power. Isang nakakatusok na gininto ang liwanag ang kumalat sa langit at lupa, at isang puwersa na maaaring takutin ang mga Diyos at ghosts ay bumaba sa langit at lupa at sumanib sa escarlate gintong arrow. Itong pakiramdam. Noong una ay inakala ni Demigod Ferocity na makakatakas siya kapag nakita niya ang hindi tao na Sacred King, ngunit biglang kumalat ang matinding sakit sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang God-slaying arrow. Ang mukha ni Demigod Ferocity ay naging maputlang-puti nang tingnan niya ang kanyang divine sense. Whoosh! Boom! Ang walang limitasyong gininto ang liwanag ay napunit sa kalangitan at agad na dumating sa harap ng Demigod Ferocity, na bumalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang nakakatakot na unos na ito ay nagpatuloy pasulong at nilamon din ang hindi tao na Sacred King. Ilang Sacred Lords na sumusunod sa likod ni Zhao Feng upang panoorin ang palabas ay agad na natulala. Pagpatay ng hindi taong demigod. Mayroon ng nakakatakot na lakas si Zhao Feng. Sa isang sulok, ang Sacred Lord Demonic Abyss ay tulala pa rin. Iyon ay isang God-slaying arrow. Hindi inisip ng Sacred Lord Demonic Abyss na si Zhao Feng ay talagang may God-slaying arrow. Sa pag-iisip tungkol sa mga aksyon na ginawa niya sa nakaraan, pakiramdam niya ay nililigawan niya si kamatayan. Weng! Boom! Boom! Ang bagyo ng pagkawasak mula sa God-slaying arrow ay nagsimulang bumaba, at tinitigan ni Zhao Feng ang mga sirang piraso ng katawan ni Demigod Ferocity. Patay na si Demigod Ferocity. Sabi ni Zhao Feng. Interspatial Dimension. Natagpuan ni Zhao Feng ang isang napaka-unstable na interspatial na dimensyon na malapit ng sumabog, at agad niyang ibinuhos ang lahat ng kayamanan ni Demigod Ferocity sa Misty Spatial World. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng God-slaying arrow sa wakas ay nagsimulang maglaho. Ano yan? Biglang naramdaman ni Zhao Feng ang isang surge ng sinaunang aura, at tumingin siya sa direksyon nito. Ang isang bahagyang condensed crystal wall ay nawasak ng God-slaying arrow ni Zhao Feng, na nagsiwalat ng isang pulang kristal na dugo. Sa loob ng pulang kristal na dugo ay isang patak ng ginto at purple na dugo. King of Gods, Kabanata 1107. Lumalapit ang Black Serpent Dragon. Ang isang bahagyang condensed crystal wall ay nawasak ng God-slaying arrow ni Zhao Feng, na nagsiwalat ng isang pulang kristal na dugo. Sa loob ng pulang kristal na dugo ay isang patak ng ginto at purple na dugo. Nagsimulang manginig ang bloodline ni Zhao Feng nang lumapit siya sa pulang kristal na ito, at nahaharap si Zhao Feng sa isang malakas na sinaunang bloodline pressure. Ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na ang patak ng dugo na ito ay tinatakan sa likod ng mga pader na kristal na puno ng banal na kapangyarihan. Kung ang patak ng dugong ito ay ganap na nahayag, hindi man lang ito magagawa ni Zhao Feng. Ito kaya ang dugo ng God Corpse. Sa hitsura nito, hindi rin ito normal na dugo. Malamang. Asensya ng dugo ng God Corpse. Napailing si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na makakita ng ganoong kapalaran pagkatapos patayin ang Demigod Ferocity gamit ang God-slaying arrow. Sa sandaling ito, ang lahat ng kapangyarihan at enerhiya sa buong God Corpse ay patungo pa rin sa ulo. Ang mga kristal na pader sa God Corpse ay medyo humihina. Ang mga stronger Sacred Kings ay maaaring direktang makalusot sa ilang kristal na pader. Ito ang dahilan kung bakit nagawang masira ni Zhao Feng ang ilan sa mga kristal na pader gamit ang kanyang God-slaying arrow. Paano ko makukuha itong patak ng dugo ng Diyos? Nagkaroon ng problema si Zhao Feng. Kahit na ang mga kristal na pader dito ay napakahina kumpara sa dati,
ang mga pader sa paligid ng patak ng dugo ng Diyos ay napakatigas. Maliban kung ang pisikal na pag-atake ni Zhao Feng ay maaaring umabot sa antas ng isang demigod, magiging napakahirap na masira upang makuha ito. Sa sandaling ito, ang unos ng pagkawasak na nilikha ng God-slaying arrow ay unti-unting nawawala, at ang mga eksperto sa malapit ay nagsimulang lumapit nang maramdaman nila ang nakakagulat na aura ng bloodline. Hindi maganda, tiyak na mahahanap ng ibang mga eksperto itong patak ng dugo ng Diyos. Pangit ang ekspresyon ni Zhao Feng. Kayong lahat, umalis. Biglang na-activate ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Bloodline at Blood Devil Sun Bloodline habang naglalabas siya ng malakas na pag-akyat ng Eye Intent. Ang mga tao at hindi mga tao sa malapit na lumalapit upang makita ang sitwasyon ay agad na umatras. Anong malakas na kapangyarihan at Eye Intent? Malamang ay mayroon na siyang lakas ng isang Sacred King. Nakapatay pa siya ng demigod. Ang taong ito ay may higit pang mga nakatagong card. Ang mga normal na Sacred Lord na ito ay agad na tinakat ni Zhao Feng. Ang tanging bahagyang mas malakas ay ang Sacred Lord Demonic Abyss, ngunit ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi nang ahas na lapitan si Zhao Feng. Ang alitan sa pagitan nila ni Zhao Feng ay napakalalim na. Hindi siya pinansin ni Zhao Feng kanina dahil hinahabol niya si Demigod Ferocity, ngunit kung pasulong siya ngayon, ito ay katulad ng panliligaw kay kamatayan. Sa kabutihang palad, nagawa kong takutin sila pabalik sa ngayon. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Gayunpaman, ang aura mula sa patak na ito ng dugo ng Diyos ay masyadong malakas. Hindi niya ito magagawang itago magpakailanman. Kung malapit ang isang Sacred King o Demigod, ang patak ng dugo ng Diyos ay maaaring mahayag kaagad, kaya ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay itago ito o gamitin ito. Munting pas ang magnanakaw. Ipinatawag ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw. Nagningning ang mga mata nito habang nakatitig sa patak ng ginto at purple na dugo sa loob ng pulang kristal na dugo, at halos tumutulo na ang laway. Ding! Ding! Hinawakan ng maliit na pas ang magnanakaw ang isang itim na punyal at sinaksak pababa. Sa susunod na sandali, ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumikha ng isang sugat na kalahating pulgada ang lalim, ngunit habang mas malalim ang paghukay ng maliit na pas ang magnanakaw, lalo itong naging mahirap. Meow-meow. Ipinaliwanag ng maliit na pas ang magnanakaw kay Zhao Feng na hindi nito ma-activate ang kanyang divine weapon ngayon. Ginagamit lamang ng munting pas ang magnanakaw ang likas na talas ng divine weapon para maghukay. Hindi nagtagal ay naghukay ang maliit na pas ang magnanakaw ng maliit na butas na may lalim na 2 pulgada. Wala pang kalahating pulgada ang dugo ng Diyos sa loob, ngunit itong kalahating pulgada ng kristal ay tila naglalaman ng kapangyarihan ng buong Diyos. Ito ay lubhang matigas. Ding! Ding! Naghukay pa ang maliit na pas ang magnanakaw. Boom! Isang mapanglo at malakas na bloodline aura ang agad na pinakawalan, at agad na nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Weng! Nang walang sinasabing anupaman, inactivate ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at perpektong Blood Devil Sun Bloodline. Kasabay nito, pinaikot niya ang kanyang Sacred Power para itago ang aura ng dugo ng Diyos. Ang ilan sa mga Sacred Lords sa di kalayuan ay agad na naakit sa mga aksyon ni Zhao Feng. Ano ang nangyayari? Nakakakilabot ang lumang bloodline na aura. Maaaring si Zhao Feng ay may isang uri ng kayamanan na nagawa pang gisingin ang kanyang perpektong Blood Devil Sun Bloodline. Ang mga ekspresyon ng ilang Sacred Lords sa di kalayuan ay nagbago habang nakatingin sila sa direksyon ni Zhao Feng, ngunit hindi sila nang ahas na lumapit. Dahil napakalayo ng distansya at maraming kristal na pader ang nakaharang sa kanilang dinadaanan, hindi makadaan ang kanilang divine sense. Nanginginig ang puso ni Zhao Feng habang nakatayo siya sa ibabaw ng dugo ng Diyos. Ang mga eksperto sa malapit ay pawang mga Sacred Lord at hindi nang ahas na lumapit dahil sa pagpapakita ni Zhao Feng, ngunit kapag naakit ang mas malalakas na eksperto, ang patak ng dugo ng Diyos na ito ay maaaring mahayag. Sa tingin ko ay direktang maa-absorb ko ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos. Masayang sabi ni Zhao Feng. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay sisimulan ko na agad itong i-absorb. Si Zhao Feng ay lubos na mapagpasyahan. Kung kahit ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi mahukay ang patak na ito ng dugo ng Diyos, ang pamamaraan ng spatial movement ni Zhao Feng ay magiging walang silbi rin. Mas mainam na direktang sumipsip ng kapangyarihan ng dugo ng Diyos.
Kahit na ang ibang mga eksperto ay maakit sa ibang pagkakataon, si Zhao Feng ay may makukuha man lamang mula rito. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay bumalik sa Misty Spatial World. Inabot ni Zhao Feng ang isang daliri at inilagay ito sa manipis na butas ng kristal. Weng. Isang tipak ng gold and purple aura ang itinuro ni Zhao Feng at sumanib sa kanyang katawan. Ho! Ang bloodline sa loob ng katawan ni Zhao Feng ay nagsimulang manginig habang nagsimula itong sumipsap ng aura ng sinaunang bloodline na ito. Sa ilang sandali lang, na-upgrade ang bloodline, katawan, at estado ng pag-iral ni Zhao Feng. Weng. Sa pagkakataong ito, isang tipak ng purple and gold na dugo ang sinipsip ni Zhao Feng at sumanib sa kanyang buong katawan. Ho! Inilibot ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body upang matuno ang hibla ng ginto at purple na dugo. Weng. Isang iskarlate gintong banal na liwanag ang nagsimulang kumislap sa ibabaw ng Sacred Lightning Body ni Zhao Feng, at isang malakas na presyon ang pinakawalan mula sa katawan ni Zhao Feng. Maaari itong maging mas mabilis. Pinataas ni Zhao Feng ang kanyang engravings rate. Weng. Parami ng parami ang mga hibla ng ginto at purple na dugo ang sinipsip ni Zhao Feng. Sa isang maikling sandali, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng, Mystic Light Sacred Power, at bloodline ay lumakas. Maging ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay tumaas ng kaunti. Dapat ko na lang gamitin itong patak ng dugo ng Diyos para makapasok sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Nagpakita si Zhao Feng ng nakakabaliw na ekspresyon. Ang kanyang layunin at pag-unawa ay umabot na sa huling yugto ng Mystic Light Realm matagal na ang nakalipas sa God Corps. Higit pa rito, ang paggamit ng patak na ito ng dugo ng Diyos upang madagdagan ang kanyang paglilinang ay nangangahulugang walang mga bottleneck, at ito ay magbibigay sa kanya ng isang matibay na pundasyon. Kapag ginamit niya ito para makalusot, mas mabilis niyang maabsorb ang natitirang dugo ng Diyos. Matapos gawin ang desisyong ito, nagsimulang maghanda si Zhao Feng. Inilabas niya ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang bloodline at Sacred Lightning Body para matakpan ang aura nitong patak ng dugo ng Diyos. Weng. Boom. Ang enerhiya at focus ni Zhao Feng ay umabot sa tuktok habang ang isang alon ng nakakatakot na aura ay kumalat sa bawat direksyon. Nagsimulang maging mas maliwanag ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng habang binalot ng nakakatakot na puwersa ang langit at lupa. Ipinalibot ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique upang tulungan ang kanyang sarili na maabot ang huling mga yugto ng Mystic Light Realm, at ang patak ng dugo ng Diyos ay patuloy na gumaling sa katawan ni Zhao Feng at naging kapakipakinabang sa kanyang Sacred Lightning Body. Sa napakalayo na mga gilid ng lugar. Ano ang nangyayari? Bakit may ganyang sinaunang bloodline na aura? Sa sandaling ito, dumating ang isang lalaking hindi tao na may madilim na berdeng kaliskis at isang pares ng mga sungay. Sacred King Green Lizard, si Zhao Feng iyon. Kanina, gumamit siya ng trump card at pinatay si Demigod Ferocity, at nanatili siya sa parehong lugar mula noon. Isang hindi tao na Sacred Lord ang agad na nagsabi sa Sacred King Green Lizard kung ano ang nangyari. Ano? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred King Green Lizard. Hindi siya makapaniwala na napatay ni Zhao Feng ang Demigod Ferocity. Ang brat na iyon ay napakahina ngayon pagkatapos pumatay ng isang demigod gamit ang isang nakatagong card, at siya ay nananatili doon malamang dahil nakakita siya ng isang uri ng kayamanan. Umikot ang mga mata ng Sacred King Green Lizard habang nakatingin sa malayo na may nagninangas na mga mata. Whoosh! Direktang lumipad ang Sacred King Green Lizard patungo kay Zhao Feng. Napakalakas ng sinaunang bloodline na aura. Naramdaman ng Sacred King Green Lizard na nagsimulang manginig ang sarili niyang bloodline, at bigla siyang naghinala kung si Zhao Feng ay may mataas na ranggo na sinaunang bloodline. Biglang tumaas ang aura ni Zhao Feng, at ang Earth of Wind Lightning Sacred Power sa paligid niya ay naglabas ng mabigat na presyon sa langit at lupa. Napaungol si Sacred King Green Lizard nang dinurog siya ng malakas na puwersa ng grabidad at hindi siya makahinga. Nakalusot siya. Natigilan si Sacred King Green Lizard. Kasabay nito, idinilat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagpakawala ng malakas na pagdagsa ng mental energy. Nagsimulang manginig ang isip ng Sacred King Green Lizard dahil kailangan din niyang harapin ang isa pang kapangyarihan. Tara na, nagsimulang umalis ang Sacred King Green Lizard sa paraan ng kanyang pagdating. Noong una ay inakala niya na si Zhao Feng ay napakahina ngayon, ngunit si Zhao Feng ay nakalusot sa halip.
Ang gayong kapangyarihan at presyon ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan. Sacred King Green Lizard, siya. Hindi nakaimik ang isang hindi tao. Biglang sumingit ang Sacred King Green Lizard ngunit tumakbo pabalik bago pa man niya maabot ang kanyang target. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Gamit ang momentum ng paglusob at ang puwersa mula sa dugo ng Diyos, nagawa niyang matagumpay na takutin ang isang hindi tao na Sacred King, ngunit ang pamamaraang ito ay malamang na hindi gagana sa susunod. Naubos ko na ang 20% ng enerhiya mula sa dugo ng Diyos ngayon. Mahirap isipin na isang maliit 20% lamang ng enerhiya ng dugo ng Diyos ang nagpapahintulot kay Zhao Fang na makalusot. Bilang karagdagan, ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na ngayon sa huling yugto ng ika-6 na antas. Kung nagawang itabi ni Zhao Fang ang patak ng dugo na ito at gamitin ito ng tuloy-tuloy, malamang na siya ay magiging isang demigod. Mahirap isipin kung gaano karaming kapangyarihan ang nasa loob nitong patak ng dugo ng Diyos. Paano ko dapat makuha ang natitirang kapangyarihan mula sa dugo ng Diyos? Hindi nakaimik si Zhao Fang. Ang ganoong mahalagang kayamanan ay nasa harap mismo ni Zhao Fang, ngunit hindi niya ito maalis, at ang direktang paggamit ng enerhiya ay tumagal ng maraming oras. Oh, kung ganon, sisipsipin ko hanggat kaya ko. Si Zhao Fang ay nagplano at ginamit ang kanyang daliri upang sipsipin muli ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos. Habang ang enerhiya mula sa dugo ng Diyos ay sinipsip ni Zhao Fang at hamina, ang lakas ng pulang kristal na dugo ay nawala din, kaya't ang maliit na pas ang magnanakaw ay maaaring mahukay ang patak ng dugo ng Diyos sa lalong madaling panahon. Isang itim na figure ang biglang lumitaw mula sa isang crystal pathway ilang dosenang kilometro ang layo. Nahanap ko siya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumingin sa nililinang na si Zhao Fang. Iyan ay isang patak ng dugo ng Diyos. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Ang daming mga tanga. Tinakat sila ni Zhao Fang. Iyan ay isang patak ng asensya ng dugo mula sa God Corpse. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay sumumpa. Ayon sa hula ng Black Destruction Serpent Dragon, ang God Corpse na ito ay tiyak na naglalaman ng bloodline ng Giant God Race, at noong nabubuhay pa ito, tiyak na mas malakas ito kaysa sa Ancient God Exiyang at sa Black Destruction Serpent Dragon. Bagaman maraming enerhiya ang nawala mula sa patak ng asensya ng dugo dahil sa paglipas ng panahon at sinipsip ng mahiwagang kapangyarihan sa ulo ng God Corpse, ang patak na iyon ng asensya ng dugo ay sapat na para makabawi ako sa first rank True God. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may nagniningas na mga mata habang nakatingin ito kay Zhao Fang at nagpakita ng nakamamatay ng ngiti. Mula sa pananaw nito, ang patak ng dugo ng Diyos ay kabilang narito, at si Zhao Fang ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Ho! Nagsimulang maghanda ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit biglang tumunog ang boses ni Bailin mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi mo maaaring patayin si Zhao Fang ngayon. Takbo. Kung hindi, ikaw at ako ay mamamatay dito. Nagsimulang matarante si Bailin na parang nasaksihan na niya kung anong nakakatakot na pangyayari ang mangyayari. King of Gods, Kabanata 1108. Bumaba ang isang eksperto. Hindi mo maaaring patayin si Zhao Fang ngayon. Takbo. Kung hindi, ikaw at ako ay mamamatay dito. Narinig ang gulat na boses ni Bailin. Sinabi mo sa akin na talikuran ko ang manang iyon kanina, at ngayon gusto mong pigilan ako sa pagpatay kay Zhao Fang. Nagsalubong ang mga kilay ng Black Destruction Serpent Dragon nang sumili ang nakamamatay na liwanag sa mga mata nito. Marami pa ring kayamanan sa lugar na iyon ng mana, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay kailangang umalis bago nito maangkin ang lahat. Ngayon na sa wakas ay natagpuan na nito si Zhao Fang at isang patak ng dugo mula sa God Corpse, sinabi sa kanya ni Bailin na umalis. Huwag kang mag-alala, ang pagpatay sa kanya ay napakadali. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay labis na nasa sabik, at berde ang kumikislap sa mga mata nito. Ang asensya ng dugo ng God Corpse at ng ika-9 na mata ng Diyos. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi maaaring sumuko sa dalawang kayamanang ito sa harap mismo ng mga mata nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang itim na nagniningas na dragon at lumipad patungo kay Zhao Fang. Ang kanang hintuturo ni Zhao Fang ay naipit sa maliit na butas ng kristal at sinisipsip ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos ng mabilis hanggat kaya niya.
Ang aking katawan ay hindi na kayang sumipsip ng anumang kapangyarihan ng dugo ng Diyos. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Zhao Fang. Sa ngayon, humigit kumulang 20% lang ng kabuuang enerhiya ang naabsorb niya mula sa dugo ng Diyos, ngunit naabot na ng kanyang katawan ang peak state. Ang pangunahing dahilan kung bakit kaya niyang sumipsip ng napakaraming enerhiya mula sa dugo ng Diyos kanina ay dahil ginamit niya ito upang makapasok sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm habang pinapataas din ang kanyang estado ng pag-iral at pinipino ang kanyang Sacred Lightning Body. Ang kanyang kultibasyon ay nasa huling yugto na ngayon ng Mystic Light Realm, habang ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa huling yugto ng ika-6 na antas. Ang pagkakataon ni Zhao Fang na manalo laban sa Sacred King Feather Spirit ngayon ay napakataas kahit na hindi niya ginamit ang Tribulation Lightning Eye Flame. Sa halip, maaaring pagsamahin ni Zhao Fang ang kapangyarihang ito sa kanyang kaliwang mata, ngunit ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Napakasama kung ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos ay pumasok sa kanyang kaliwang mata at nagdulot ng ilang hindi kilalang mga pagbabago dito. Ngayong wala na ang God-slaying arrow, ang God Spiritual ay ang pinakamalaking pinagmumulan ng kapangyarihan ni Zhao Fang. Hindi siya nang ahas na gamitin ang God Spiritual ay para makuha ang kapangyarihan ng God Blood. Sino ta? Biglang may naramdaman si Zhao Fang. Whoosh! Isang malabong nagniningas na ilaw ang dumating sa harap ni Zhao Fang. Sobrang bilis. Ito ang Black Destruction Serpent Dragon. Natigilan si Zhao Fang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay binabantayan si Zhao Fang, at ito ay mas malakas kaysa dati. Ang normal na late stage na Sacred Lords ay malamang na hindi man lang makakahadlang kahit isang suntok mula rito, at ang normal na Sacred Kings ay malamang na hindi magiging katugma nito. Walang sapat na oras. Si Zhao Fang ay may naiinip na ekspresyon. Isang bahagi lamang ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body ang naka-recover, ngunit malamang na hindi nito masisira ang Black Destruction Serpent Dragon kahit na puno ito. Earth Lightning Sacred Armor. Gumamit si Zhao Fang ng Defensive Secret Technique mula sa ika-9 na antas ng Wind Lightning Technique. Weng. Isang madilim na dilaw na Sacred Power ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Fang at agad na naging armor ng Wind Lightning. Isang layer ng gravity ang nakapalibot din sa armor. Hihihi, lulumpuhin kita sa isang galaw. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumawa ng masama habang nakatitig kay Zhao Fang na may matako na mga mata. Ho! Inabot ng Black Destruction Serpent Dragon ang mga itim na kuko nito, at isang ipinagbabawal na mapanirang dragon na apoy ang bumaril kay Zhao Fang. Napakalakas! Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay naging gulat. Ang kanyang Earth Lightning Sacred Armor ay tiyak na hindi mapipigilan ang suntok na ito mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito, masasabi niya mula sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon na napansin na nito ang dugo ng Diyos. Sacred Lightning Shield. Isang malakas na surge ng Earth of Wind Lightning Sacred Power ang natipon sa kanyang kanang kamay at bumuo ng isang madilim na dilaw na kalasag sa kanyang harapan. Boom! Ang naglalagablab na kuko ng Black Destruction Serpent Dragon ay bumangga sa kanang kamay ni Zhao Fang. Basag! Bam! Agad na nabasag ang Sacred Lightning Shield sa kanang kamay ni Zhao Fang, at isang puwersa ang dumaan sa Earth Lightning Sacred Armor sa paligid niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanang hintuturo ni Zhao Fang ay nagpakawala ng malakas na pag-akyat ng Bloodline Power na sumulong sa tabi ng sariling Sacred Power ni Zhao Fang. Boom! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay orihinal na inakala na ang pag-atake na ito ay magagawang durugan ang depensa ni Zhao Fang, ngunit sa halip ay pinalipad ito ng biglaang kapangyarihan ng Bloodline na ito. Ano ang nangyayari? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay pinalipad ng 12-dosenang yarda, at ito ay nasugatan. Tumingin ito kay Zhao Fang nang may pagtataka. Aking daliri. Hindi makapaniwalang tumingin din si Zhao Fang sa kanyang kanang hintuturo. Isang madilim na dilaw na kapangyarihan ng Wind Lightning ang pumalibot sa katawan ni Zhao Fang, ngunit isang ginto at purple na liwanag ang nagmula sa kanyang kanang hintuturo. Ang mga hibla ng ginto at purple na dugo ay naglakbay sa hintuturo ni Zhao Fang sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ang aking hintuturo ay nakakuha ng labis na kapangyarihan ng dugo ng Diyos. Nalaman kaagad ni Zhao Fang kung paano at bakit ito nangyari. Sa simula, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang hintuturo upang makuha ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos sa butas.
Matapos hindi na maabsorb ng kanyang katawan ang higit na kapangyarihan mula sa dugo ng Diyos, ang enerhiya ay naipon sa kanyang daliri, na naubos sa sagupaan laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang lakas ng loob ng brat na ito na mag-aksaya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumingin kay Zhao Feng at hindi maiwasang magmura nang malaman nito ang nangyari. Dugo iyon ng God Corpse. Ito ay kapaki-pakinabang kahit para sa mga True God, at ginamit ni Zhao Feng ang kapangyarihang ito para lang lumaban. Ang ilan sa mga tao at hindi tao na Sacred Lords sa malayo ay naakit ng kapangyarihang pinakawalan ni Zhao Feng. Iyon ang Black Destruction Serpent Dragon. Bulalas ng isang hindi tao na Sacred Lord habang siya ay nagsimulang manginig. Oh, narito na ang Black Destruction Serpent Dragon. Tingnan mo, kayamanan ba iyon sa tabi ni Zhao Feng? Isang Sacred Lord na may maliwanag na mga mata ang nakadama ng patak ng dugo ng Diyos sa tabi ni Zhao Feng, at ang mga tingin ng lahat ay agad na naakit ng nakakatakot na pinagmulan ng bloodline aura sa tabi ni Zhao Feng. Gayunpaman, si Zhao Feng at ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi madaling target. Napansin man nila ang mahalagang kayamanan, hindi sila naglakas loob na lapitan ito. Sa gitna ng mga guho ng kristal. Hihihi, naihayag na ang dugo ng Diyos. Zhao Feng, ibigay mo na lang sa akin. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ng Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang hintuturo ni Zhao Feng ay naglalaman ng bahagi ng kapangyarihan ng dugo ng Diyos, sa huli ay hindi makontrol o magamit ni Zhao Feng ang kapangyarihang ito. Maaari lamang itong ilabas ng mag-isa. Hanggat maingat ang Black Destruction Serpent Dragon, madali pa rin itong mapapatay si Zhao Feng. Gayunpaman, ang apurahang boses ni Bailin ay muling tumunog mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Tumakbo ka, tanga. Gusto mo ba talagang mamatay dito? Walang ibang nagawa si Bailin sa Origin Dimension sa loob ng Black Destruction Serpent Dragon maliban sa pagsigaw. Ang aura ng isang inapo ng God Eye. Tumigil sandali si Zhao Feng nang makaramdam siya ng pamilyar na aura. Bakit may aura ng isang God Eye na nagmumula sa Black Destruction Serpent Dragon? Nagsalubong ang kilay ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi nito maintindihan kung anong uri ng panganib ang naririto. Gayunpaman, si Bailin ay sobrang tensyonado at natatakot, kaya maaaring may isang bagay na malapit nang mangyari. Nagsimulang mag-alinlangan ang Black Destruction Serpent Dragon. Masyadong kaakit-akit ang Ninth God Eye at ang asensya ng dugo ng God Corpse, ngunit tila bigla itong nakaramdam ng kung ano, at ang buong katawan nito ay nanginag. Paano ito posible? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Sinulyapan nito si Zhao Feng at ang dugo ng Diyos bago pumikit at tumakbo palayo. Anong nangyari? Natigilan si Zhao Feng. Kung ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon ang buong kapangyarihan nito, magiging madali itong patayin si Zhao Feng. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, sumuko na ang Black Destruction Serpent Dragon at piniling umalis. Nagulat ito kay Zhao Feng at ipinaramdam sa kanya na may masamang mangyayari din. Meow meow. Sa sandaling ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumabas sa Misty Spatial World at nagsimulang iwagayway ang mga paa nito sa paligid. Nahulaan mo na may panganib na paparating. Lumakas ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang mga kakayahan sa panghuhula ng maliit na magnanakaw na pusa ay tiyak na hindi mali. Isa pa, personal na lumabas ang munting paws ang magnanakaw para lang bigyan siya ng babala. Nangangahulugan ito na ito ay talagang lubhang mapanganib. May paparating kaya na hindi tao na demigod. Gayunpaman, hindi payag si Zhao Feng na isuko ang dugo ng Diyos ng ganoon lang. Munting paws ang magnanakaw, tulungan mo ako. Umungol si Zhao Feng. Alam ng munting paws ang magnanakaw kung ano ang ibig sabihin ni Zhao Feng. Inilabas nito ang itim na talam at sinundot ang maliit na butas ng kristal. Sa sandaling ito, ang kristal na tumatakip sa dugo ng Diyos ay mas mahina pa kaysa dati, kaya gustong alisin ni Zhao Feng ang patak na ito ng dugo ng Diyos. Binantayan din ni Zhao Feng ang kanyang paligid. Kapag ang isang hindi tao na demigod ay naging masyadong malapit, ibibigay niya ang dugo ng Diyos at gagamitin ang Misty Spatial World upang makatakas. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umalis na. May kayamanan sa tabi ni Zhao Feng. Dapat ay isang patak ng dugo ng Diyos. Ang mga Sacred Lord na natakot paalis kanina ay agad na sumugod.
Kahit ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi nagawang labanan ang tukso ng isang patak ng dugo ng Diyos. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na kaguluhan sa kalawakan ang nagsimulang dumaloy sa kalangitan sa itaas ng larangan ng digmaan ng probinsya at nagpaikot-ikot sa langit at lupa. Weng! Ang espasyo mismo ay nahati at naging isang napakalalim na black hole. Whoosh! 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 Ang mga nakakatakot na spatial na bagyo ay bumagsak mula sa mga bitek sa tabi ng black hole. Boom! Lahat ng nahawakan ng divine power aura na ito ay agad na nawasak, at ang espasyo sa paligid ng black hole ay nagsimulang manginig. Weng! Boom! Boom! Umihip ang alikabok sa lahat ng dako nang magdilim ang langit at lupa. Isang ipinagbabawal na divine power ang biglang bumaba at tumingin sa buong mundo. Ano yan? May lumitaw na black hole sa langit. Ano ang nangyayari? Mayroong mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties sa lupa. Hinihintay nila ang pagbabalik ng mga eksperto sa Mystic Light Realm sa loob ng God Corps at hindi nila inaasahan ang biglaang pagbabagong ito sa kalangitan. Whoosh! Isang lalaking nababalutan ng kumikinang na banal na liwanag ang lumabas mula sa black hole. Ang lalaking ito ay may malamig na ekspresyon at nakasuot ng golden black armor na may mga dragon. Nagbigay siya ng nakakatakot na aura at parang isang supremo na nilalang na biglang bumaba sa mundo. Weng! Ang itim na butas sa kalangitan ay nagsimulang kumunot at kumupas. Kailangan kong sugpuin ang higit pang kapangyarihan. Bumulong ang golden black armored na lalaki, at ang kahangahangang aura ay nagsimulang hangina nang magsimulang kumalma ang kalapit na espasyo. Gayunpaman, ang mga bloodline, True Yuan, at mga kaluluwa ng lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties sa ibabaw ay ganap na pinigilan. Nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan, at ni hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. Lord Wuang, namatay ka sa isang lugar na nawala. Tumawa ang golden black armored na lalaki. Si Xin Wuang ay likas na gumalaw ng bahagya sa loob ng isang gininto ang puting palasyo sa ulo ng God Corps. Ang dumating ay dumating na sa wakas. Walang magawa si Xin Wuang.